merong leading na Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, mag-work out siya sa atin, bumove siya. Kaya nga, sabi ko, kapag tayo ay alam natin ang authority, ano lalakas siya ni Satanas na yung talagang malakas sa Spirit, puno ka ng salita ng Diyos. Alam niya kung sino yung kanyang kukumpiryahin. Okay? At alam din niya kung paano kanya ibabagsak. Ngayon, kapag puno ka ng salita ng Diyos, kahit pa sinong gamitin niya, hindi ka pwede niya ibagsak. Dahil alam niya, alam mo sa sarili mo. Gawin malinis, puno ka ng salita ng Diyos. Hindi ka natatakot na marapis sa Satanas dahil malinis sa pamumuhay mo. Malinis ang puso mo, malinis ang isip mo, malinis ang pagkatao mo. Amen. Dahil sa salita ng Diyos. Amen. Okay? So, hindi tayo natatakot ng marami. Tama ba? Kaya tayo very boldly na mag-speak, very boldly tayo mag-preach ang gospel, very boldly tayo na mag-share ng the good news. Alam natin yung authority. Kaya tayo, alam nyo kung bakit hindi ako natatakot. Nakita ko kung anong authority meron tayo. Kaya tayo. Diba? Namamanga sila sa atin dahil nakita nila na ganun pala mga kabataan ninyo. Ganun pala mga member ninyo ngayon. Kasi alam natin, lumalakad tayo sa authority na meron. Di ba sinabi naman niya sa Lucas 10:19, I have given you authority. Binigyan kanya ng authority. Tama ba? Yung authority, sino nagbigay? Yapakan, yurakan. O, kita nyo. Nakita nyo kung paano ginamit ni Jesus. Ayaw niyang malaman niya yung autoridad natin. Ayaw niya malaman. Ayun ang malaking takot niya. Yung the great fear ni Satan. So, ito po yung inaral ko po ito. Kasi yung the great fear ni Satanas ay ayaw niyang malaman yung authority na ibinigay ng Diyos sa atin. Ayaw niyang malaman natin. At ayaw din niyang matutunan natin ang mag-speak ng salita ng Diyos. Ayaw niyang matutunan natin. Kaya nga si Jesus Christ, very boldly na sinasabi niya. Kaya alam na alam ni Satanas, kikita niyo nung palayasin ni Satanas yung inaalihan, kilala ng mga demonyo. Di ba nung makita si Jesus Christ, natakot agad ang mga demonyo? Bakit? Kasi full ng salita ng Diyos, full of prayer, si Jesus Christ. Basta ng Bible. Kasi dito nagmumula, tingnan niyo po, dito nagmumula ang lakas natin. Dito nagmumula yung ating authority, yung kapangyarihan. Lalong nalakas ang authority na meron tayo at lalo natin itong na-exercise na papalakas natin gagamit. So, prayer and read your Bible. No power, no prayer, no power, no word, no power. So si Jesus Christ, lagi siyang nakikipag-usap. O, tingnan niyo po. Kaya nga, mula sa Mateo chapter 4, kung wala siya, hindi siya full ng salita ng Diyos, tingnan niyo po, nung ginamit niya ang salita ng Diyos, ginamit niya yung authority na meron siya. Kaya si Satanas ay lumayas. Alam na alam din ni Satanas kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible. Ganito, tingnan niyo po ako. Ano ang ganda ng panalangin ni Jesus Christ? Kasi alam niya yung authority. Very thankful siya sa Panginoon. Sabi niya, Ama, nagpapasalamat po ako dahil ganun siya kakilala. Diba? Ganun niya kakilala ang Ama. Ikaw ba, ganun ba ako kakilala ang Diyos? Amen. Ganun siya ka-confident na mag-pray sa Diyos. Dahil alam niya, hindi lang nakikinig kundi sumasagot ang Diyos. Kaya sabi niya, Ama, nagpapasalamat ako dahil lagi mo sinasagot ang aking panalangin. Amen. Tama ba? Ganun lang kasimple. Kaya nga sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Ganun si Jesus Christ katapag. Kita ninyo, kaya hindi tayo dapat natatakot
na gawin ito. Kaya nga sinabi niya sinabi kay Timothy, na 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi niya, mas marami, isipin niyo. Okay. O ano, tingnan natin, ano na nagawa natin. Nakapagpapagaling na tayo ng may sakit ngayon. O, Nakapagpatigil na ng bagyo Oo. at saka ng alon, hangin. At saka o, nakapagpatigil ka na ng bibig na namumutaktak. O, totoo yan. Sa pangalan ng Jesus. Totoo yan. Tama ba? Alam niyo yung authority na pag-iyan ka, di ba? Pwede mo ikuman yun. nagpalayas na rin ng demonyo. Totoo yun. Ang kauna-una. Tingnan niyo po. Hindi Ang yung kauna-una. tao. Oh. Ibang asawa ko. Tingnan niyo. Hindi yung tao. Nanay namin. Tingnan niyo po. Hindi yung tao. Hindi yung tao ang kinagagalitan mo. Kundi yung espiritu. Mate. Nagagalit siya. Okay? So yung tao, yung espiritong nagagamit ng tao. Kasi kahit siya, hindi niya naman alam yun talaga eh. Opo. Tingnan niyo po, baka mamaya interpret natin. Kung saan ka pumunta, nag-declare ka, o nag-aayos ka man ng document, kung may bagyo ka man, napupuntahan, kung naano ka, pinag-check ka niya. Pagdating natin. So, makikita natin na, ayun ay under. Tingnan niyo po ha, under yon ang authority na mayroon si Jesus Christ. Kaya kapag hindi mo alam kung sino ang nakatira sa iyo, alam niyo ba kung sino nakatira sa inyo? Amen. Alam niyo ba kung sino tinanggap niyo? Yes. Dapat alam ninyo. Hindi lang tinanggap si Jesus Christ para ikaw iligtas sa apoy ng impyerno, kundi yung tinanggap mo ay para ma-enjoy mo ang buhay mo rito habang ikaw narito sa lupa. Amen. Jesus Christ, nung siya narito sa lupa, pinakita niya yung kanyang authority, nagministeryo siya, nagpagaling siya. Tingnan niyo, nagpagaling siya at nagpalayas ng mga evil spirit. Nagligtas siya. Yun ang ministeryo niya nung siya ay narito sa lupa. Dahil alam niya yung authority. Yes. Bakit ang iba nahihirapang pag-ministeryo dahil hindi alam paano ang kalalagayan? Ni Simon, nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat kaya nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higa ng babae at inuutos na mawalang lagnat. Nirebuke niya. Hindi mo maraming salita, di ba? Simple lang. O, kung may bukol ka, may cancer cell ka, matunaw ka, malusaw ka, dahil. Ganun lang kasimple. So, kaya dapat alam natin. So, sabi rito ay, tumayo si Jesus sa tabi ng higa ng babae at iutos na nawala ang lagnat. At ito'y nawala. Nga, anong nangyari kapatapos sa maranasan na kagalingan? Dapat ganun din tayo. Nakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos. Gamitin natin buhay natin sa Diyos. Nakaranas tayo ng kabutihan, ng pag-ibig, pagpapatawad, paggalingan. So, hindi ka pinagaling ng Diyos for your own. Pinagaling ka ng Diyos para ang buhay may gamitin mo para sa Kanya. At para lalo mong maranasan ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos kapag ginamit mo ang buhay mo para sa Kanya. Totoo yan. Ano ba natin buhay natin? Hindi naman tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng buhay. Kaya niya tayo niligtas ay para magligtas din. Kaya nga tayo pinagaling ay para magpagaling din. Kaya nga tayo pinalaya upang magpalaya din. Yung biyanan ni Pedro ay maranasan na kagalingan, ginamit niya ang kanyang buhay. Naglingkod siya. So, ito yung tugon. Ito yung tugon ng biyanan ni Pedro sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Tayo rin po. Kaya tayo diligtas, kaya tayo pinagaling, gamitin natin natin buhay para sa paglilingkod sa Kanya. Okay? Sunod. Okay, ito, excited na ako. Gusto kong maranasan to. Ha? Tao, namamatay. Sabi ng mga antingting ng mga tao kay Pablo, marahil ang tao ito ay mamamatay tao. Ang tingin kay Pablo ito sa mga tao. Pero magbabago. Kaya nga marami nagbabago sa pamamagitan ng patuloy
na paglakad natin sa authority na meron tayo na binigay ni Jesus Christ. So, nung makita ito ng mga tao na inakala mo sa mga tao, sabi niya, inaasahan nila si Pablo ay mangingisay at maninigas. Pero simpleng-simple lang, ipinagpag ni Pablo yung tumuklaw na sa kanya, pinagpag lang niya at walang nangyari. Nagbago ang pananaw at paningin ng tao. Sabi ng mga tao, siya ay isang, Diyos. Diyos daw si Pablo. di ba? Ito yung gusto makita natin. Ito niya, kapag ang pananampalataya natin nakita, kahit saan lugar tayo mapapunta, nakita tayo, mababalita tayo. Amen. Hindi natin pinagmamalaki ang sarili natin, hindi tayo nagmamayabang katulad ni Satanas na I will. Kundi talagang sinusunod natin ay ang kalooban